Hiya! Antonio Banderas. No, it's a fellowship. It's kind of the trevliga. Håller på med man. Oh, what's that? Oh, you got the GoPro. Yeah. Hello to man. Hello, madre. Hola. Okay, cheers! You overwalk. It's cold. Huh? Pag nantad ka kasata? Yeah. Yeah. We go the other way around. Yeah. Kung saan yung may araw. Kung saan yung may araw. Okay, anyone? Hello everyone. As usual, andito na naman kami na nagkaroon naman ng pagkakataon para maglakad-lakad. Kasi it's day off ko ngayon pero tinamad akong lakwatsa or at least man lang mag-walk. Minsan kasi nakaka-boring din kapag mag-isa ka lang maglakad. So, you need someone to talk to, makamarites ng konti, di ba? So, ganito lang ang buhay namin dito sa London. Kapag sabi ko nga, narating mo na yung edad na ganito, ay easy na ang dapat easy na ang mga activities natin kasi tapos na tayo doon sa sinasabing naghahabol ng oras. Tayo ngayon ay medyo slow down na kasi nag-i-slow down na ang mga buto-buto natin. Kaya, eto, lakad-lakad lang, lakwatsa ng konti, kahit isang oras lang para makapag-exercise ng konti. So, maganda ang panahon pero malamig ano? Malamig. Kanina super init kaya nakapaglaba ako. Nakapagsalang ako ng 3 salang. Tapos nakapagpatuyo din. So libre ang pagpapatuyo. Kasi dito sa London, dahil sa nature ng panahon, kailangan mo ng dryer. Bukod pa sa paglalaba ka sa washing machine, i-dry mo. Kasi kung hindi mo naman i-dry yon, iba ang amoy, nangangasim kapag pag ihang mo naman, siguro 1 linggo bago matuyo. Kaya kailangan may dryer. So, hindi katulad dyan sa Pilipinas, pagkatapos mong maglaba, isampay mo lang sa gilid. Mamaya after couple of hours siguro or 3, okay na. Pwede ka nang magligpit ulit. Dito hindi. Uy. Kaya dito pag day off, sabi ng isang batchmate ko kanina, nung nagchat-chat kami, parang masarap daw magtrabaho dito sa London. Walang duda, masarap magtrabaho dito sa London kung masipag ka. Pero kung hindi ka masipag, mapili ka sa trabaho, ay naku po, ikaw ang hahabulin ng mga bills. Kasi dito, most of the companies is no work, no pay. Pero pag mag-work ka naman, aba,
ang kwan mo naman, ang sasahurin mo naman ay sobra-sobra pa sa pambayad mo ng bill. Ganyan ang buhay dito sa London. So, me and my husband, we've been here around 14 years na together, no? 14 years together na. At masasabi ko naman na okay naman ang buhay namin. Dito na rin nagtapos yung mga anak namin. So, dito na sila, siguro baka dito na rin sila mag-settle, pero hindi natin alam kung ano ang mga plano nila kasi yung panganay ko is may asawa na. And he just had his mortgage ko. So, hindi natin alam kung ano magiging plano nila kasi ang kwan naman nila, ang trabaho niya is, grabe naman yun. Ang trabaho niya is a software engineer, kaya pwede naman anytime kung saan nila gusto. Tsaka yung isa naman, yung aking bunso is nurse. So, bahala na sila sa buhay nila. Kaya kami, ganito na lang ang buhay namin. Oh. Kung mabigyan kami ng pagkakataon na magkaroon ng mas opportunity pa, thank you, Lord. But as of now, we are fine. Tama lang. Ang buhay. Tama lang ang gastusin, tama lang pambayad ng bill, ano? Pero, tawid tayo. Wait. Kaman pa. Tani, bumabata dito. No, it's hard. Maganda na ngayon ang lifestyle ng mga OFW. Dati kasi tayo mga OFW ay ang mindset natin magtrabaho, magpadala ng pera, magtrabaho, magpadala ng pera. Tapos pag uwi natin, uutang tayo ng pamasahe at panggastos natin. Yan ang mostly na routine natin mga OFW. Pero salamat sa mga napapanood natin na nagbibigay aral. Totoo yung sinasabi nila na kapag ikaw ay OFW, kailangan mong isipin din ang kinabukasan mo. All out kasi tayo kapag nagbibigay. Pero maraming mga naka-experience na ng mga OFW na especially sa Singapore, sa Hong Kong, sa Saudi Arabia, na nag-abroad po sila. Hindi naman lahat. May mga mas na rin ngayon. Pero yung mga may mga nakilala ako na nag-abroad sila. And then binuhos nila lahat ang kanilang lakas, pera, panahon sa pagtatrabaho. Nakalimutan nila ang sarili nila. Nung umuwi na sila,
hindi nakapundar kasi yung lifestyle ng mga anak ay hindi natuto. Kaya pag uwi, nakakaawa. Kaya yung mga ganon, mga bagay na nakakapulot po tayo ng aral. Kaya dahil sa mga experience nila, 'di ba? Dahil sa mga experience nila, natututo tayo, 'di ba? At nakakatakot din minsan pag umuwi ka sa Pilipinas na walang-wala ka. Ang kainaman lang dito sa UK, may mga benefits. Katulad ng may mga pension, state pension, tsaka may mga private pension. So, kung may mga ganon, hindi ka matatakot na na umuwi sa Pilipinas. Kasi at least, katulad ng mga kakilala ko din na kahit uwi sila sa Pilipinas, may pension sila. Ganon. Kaya mag-isip-isip din po tayo pag tayo nasa ibang bansa. Dahil siguro extension je balay na iniinikan na sa balingador, Makitam. Huwag kasla ka da ito eh. Mabalin na pa iti agaramit ti sa baling nga. Awan ada ito, dati permit na. Kasi di balay da ko, da Bernadette. Nakita di kroy doon? Malagip mo? Paya. Ayaw na. Nagmaya mamuti na rami datin. I like it. Ha? Nagado dito eh. Kaso nagadayong ati ko. Naunog dito yan. Nagdakpil ata ang aso na yan. Dadalan di tagayam ni. Dati kinamat kamat ko dito. Nga? Tinakawan nag dito di parcel ko di kinamat ko ta. Taray tala pagtrataray na. Nakamatam. Anang tala pagtrataray na nga balay. Di ko hintod na mula di parcel ko. Hintad na. Kumulot, nangising ako kumulot. Lahat, duminikan ko. Kasan na nangintaray? Nakalukat, nakalukat. Ito nag-deliver niya, yung balik ako mo ito, isarap, ganantan pa ya. Kim, kasi ito ng pula. Sorry ko, Nana. I don't know why people are like that.
Ha? Di po pa ito, DJ Tony. Bush.